na sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak, nasa kritikal na kondisyon si Jyoti kaya't dahil sa sobrang lungkot ay nag-iiyak at nagwala si Maharaja. Pagkatapos ay sinabi ni Jyoti na gusto kong makita at makausap kung sino ang may gawa sa akin nito, at sa kasalukuyan ay pinaulit ni Virad ang pangyayari sa harapan ni Maharaja, at nagduda si Maharaja nang emostra ni Nalasivam na tila tinagpan niya ang bibig ni Jyoti. Kaya't naalala niya ang sinabi ng anak na may malaking peklat sa likod ang nagsamantala sa kanya, kaya't kunwari niyang inakap si Nalasivam upang mahawakan niya ang peklat sa likod nito, kaya't nalaman niya na isa nga ito sa mga nagnakaw sa kanyang bahay, at nalaman pala ni Virad ang katotohanan sa kanilang pag-iimbestiga sa kaso ni Dana, kaya't sinabi niya kay Maharaja na ano ba ang gusto mong gawin sa kanya, ngunit sinabi ni Maharaja na paalisan na lang natin siya. Sinabi ni Virad na bakit hindi mo ba siya paparusahan kahit pinagsamantalahan niya ang anak mo. Pagkatapos ay ibinigay na ni Virad ang isang itak at inilak nila ang pinto, at nang tatakbo na si Nalasivam ay binaunan niya ito sa ulo ng itak at pinatay, at nalaman na ni Maharaja na si Selvam ang ikatlong magnanakaw na nagtatago sa isang construction site. Pagkatapos ay binugbog siya ni Selvam habang sinisisi siya sa pagkakakulong nito, ngunit ginantihan at binagsakan siya ng hollow blocks ni Maharaja sa hita. Sinabi niya kay Maharaja na sanay na ako sa ganitong sakit ngunit hindi nagagaling ang sakit at trauma ng ginawa ko sa anak mo. Pagkatapos ay dumating na si Jyoti at si Teacher Asifa, ibinigay ni Jyoti ang isang gintong kwintas kay Selvam at sinabing di ba yan naman ang gusto mo, kung alam ko lang na ganyan kakadakdak pinatay na sana kita noon. At pagkaalis ni Jyoti ay nakita ni Selvam na ito pala ang kwintas na regalo niya sa birthday ng kanyang anak noon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan na pumunta pala sila Maharaja sa bahay nila Selvam upang maisoli ang kwintas, ngunit hindi ito tinanggap ng asawa ni Selvam dahil galing ito sa nakaw. Kaya't bumili na lang si Maharaja ng laruan para sa anak ni Selvam, ngunit namatay sa aksidente ang kanyang mag-ina at ang asawa ni Selvam, at si Jyoti lang ang nakaligtas dahil natakloban ito ng basurahan na si Laxmi, kaya't ito pala ang dahilan kung bakit lubos nilang pinapahalagahan si Laxmi, at sa kasalukuyan ay nalaman na ni Selvam na si Jyoti ang kanyang anak nang makita niya ang marka ng peklat sa likod nito, at dahil sa kanyang paghihiganti ay hindi niya alam na ang anak pala niya ang nagantihan niya, kaya't punong-puno ng pagsisisi si Selvam na humingi ng tawad kay Maharaja ngunit huli na ang lahat, at pagkatapos ay umalis na sila Maharaja at Jyoti, at dahil hindi na mapatawad ni Selvam ang kanyang sarili ay binawi na lang niya ang kanyang sariling buhay.